Guys, for today's video, while I was researching itong latest update kay GoType, yung 20 free bank transfer nila, which we have shown last Tuesday, ito po siya, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang po yan. Yun nga, while I was searching or researching this topic, I came across an interesting issue about GoType. So, hindi naman to pananakot, but I just wanted to let you know para maging aware kayo sa mga issues na na-experience ni GoType in terms of using the scan-to-pay QR nila. Well, apparently, hindi lang nag-iisa itong Redditor natin na nag-post na sinasabing ginamit niya yung QR tapos hindi daw natanggap ng merchant at pinagbabayad ulit ng merchant itong customer with the same amount. So, syempre, as a customer, nagbayad ka na, nakaltas na sa'yo, bakit mo kailangang magbayad ulit? Why do you need to suffer this kind of issues na pwedeng technology or merchant-related issue? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon para maging aware kayo sa pwede nyong gawin later on or pwede rin kayong makaiwas sa ganitong sakit ng ulo. Samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Pagbabasihan po natin itong post over Reddit. Hindi ko po sana ito talaga gagawan ng video, but reading the comments dito sa Reddit post na to, parang it supports the issue na na-experience nitong Redditor na to. So, ano pang hinihintay natin? Punta na tayo doon. So, this was posted by the Redditor Billy0Y. So, sabi niya, paid my bill via QR but restaurant asked me to pay again. TLDR or too long didn't read or summary. Sabi niya, paid via QR GoType at a restaurant. Transaction went through, money was deducted, but the restaurant said it didn't reflect on their system. Manager insisted I pay again and trust that first payment would be refunded to my wallet. I refused, showed proof, and contacted GoType support who confirmed that the payment was successful. After some back and forth, the restaurant finally acknowledged the payment and gave me the official receipt. Medyo mahaba po yung story, but ito na lang po yung link niyan or nasa comment section na lang po sa baba kung gusto niyo pong basahin, but isa-summarize ko na lang din po sa inyo. Okay, so kumain sila kasama ng pamilya niya. Tapos, nung mag-checkout na sila, tinanong siya kung cash or card. Tapos, itong customer naman natin, itong Redditor naman natin, nagsabi na pwede bang QR. Then, ang ginawa ng merchant is from the terminal is nag-generate siya ng QR code. Possibly, this is via Maya or BDO na POS. Kasi sila yung mga nag-generate ng mga QR code sa kanilang POS system o sa card POS nila. So, nung na-generate na yan, in-scan ng Redditor at nabawasan na siya. So, meaning naging successful yung transaction. At syempre, may nilabas din naman yung receipt dun sa POS device. So, pinprocess nung crew ng merchant. And then, after some time, bumalik siya, sinabi na hindi pa daw nagre-reflect sa system nila. And then, sabi ng Redditor, ito yung proof na bawasan na ako. So, sabi nung crew, sige po, titingnan ko po ulit. Then, after some time, pupunta na yung manager daw dito sa Redditor natin. Sabi niya na You have to pay again kasi hindi nag-reflect sa system. Yung unang binayad mo, babalik din naman yan sa'yo. Then, itong Redditor natin, nag-refuse siya, ayaw niya kasi nabawasan na nga siya. And bakit nga naman siya magbabayad ng 2 beses kung nabayaran niya na? Paano kung yun lang yung pera niya, wala na siyang ibang perang dala or card, ano yung pambabayad niya? Nabayaran na naman niya. So, ang ginawa niya is kinontak niya yung customer service and then na-confirm niya from GoType customer service na successful nga yung transaction. After some time, bumalik na lang ulit yung crew at binigay yung resibo sa kanila. Basically, yun yung transaction niya. Pero, if you're going to put yourself dun sa shoe ng customer, di ba, parang napaka-hassle. Pagkatapos mong kumain, magbabayad ka na lang at hindi nag-work yung technology. Sinong may problema dito? Sa tingin ko there would be couple of possible reason kung bakit nangyari to. However guys, ito lang masasabi ko dito. Generate na yung QR through the POS system or card terminal, tapos yung ni-scan, nag-successful naman yung transaction and merong transaction receipt. Thus, naging successful, nagkaroon ng approval code at pumasok na yan dun sa account ng merchant. Then again, sinilip daw nila sa system nila at hindi pa pumapasok yung pera. So, di ba? Sa tingin ko in this case, baka nagkaroon lang ng problema dun sa POS provider nila na i-reflect kagad yung payment using GoType. So, in this case, di ko masasabi na problema talaga ni GoType yun since inaccept nung card terminal. Baka hindi lang nagre-reflect sa website nila, dun sa merchant website ng card terminal, kaya hindi nila nakikita. So, sa tingin ko, baka may problema dito is yung card terminal mismo, yung provider ng card terminal. But yun nga,
later on, nag-reflect na yung bayad at binigay sa kanya resibo. Then, upon reading the comments below, hindi lang siya ang naka-experience ng ganitong issue. Sample na lang dito, sabi niya, sakit yan ni GoTime, happened to me multiple times. And true enough, nagre-reverse naman within a day or two. I stopped using GoTime because of this. Well, good thing kung nagre-reverse naman at bumabalik sa account nyo yung unang mga binayad nyo. But then again, tama yung Redditor natin, bakit mo kailangang magbayad ulit kung nabayaran mo na? Another, same. This was at my yoga studio. I never came back kasi medyo nahiya ako. Isa pa yan, medyo nakakahiya, di ba? Na may pambayad ka naman, tapos nag-fail yung transaction because of the technology. Another, sabi dito, baka ito ang dahilan why yung Watson here sa amin does not allow GoTime. May sinabi dito, totoo, problema to ng back-end system. InstaPay maybe. InstaPay ata dumadaan ng QR payments na madalas nagkakadelay. Di nila inaayos ang system nila, kaya yung merchant at customer tuloy ang madalas na nagtatalo. Which is really true naman. I remember also having the same issue, hindi naman kay GoTime, but using the QR system. Sa computer shop namin, kapag may mag-encash ng GCash or what, so pinapadaan ko siya dati sa QR merchant namin. Usually, ginagamit ko yung Maya Business ko for the encashment ng GCash. Since wala pa naman bayad ang paggamit ng Maya Business. So, dyan, nagkakaroon ng problema yan minsan na nade-delay si Maya Business. So, sakit ng ulo yon as a merchant, na sasabihin mo, ay wala pa eh. Pero, pwede mag-demand yung customer na, napadala ko na wala anong gagawin natin? Di ba? yun talaga yung yung cause ng conflict, yung init ng ulo, yung clash between the customer and the merchant. Sabi dito, QRPH is unreliable. We own a milk tea shop and yung mga walang confirmation, many times talaga na hindi namin nakukuha and gets refunded sa mga customer. Wala na kaming habol doon. We take it as a loss na lang. We always give orders basta may pinakitang proof yung customer na successful sa kanila kahit wala kaming confirmation. It's not as often din naman, mga 2 to 3 times a month, but buti na lang, maliliit lang naman ang transaction sa amin, 1 to 200 pesos. Kaya di mo din masisisi yung iba na gusto GCash to GCash lang. Instant confirmation tapos settlement pag GCash to GCash. Hindi dadaan sa napakabulok na QRPH InstaPay system. Okay, so going back dun sa issue nung Redditor natin, na-explain ko nga na since card terminal yon at nagkaroon ng approval, nag-generate ng transaction receipt, meaning successful ang transaction. Feeling ko, ang naging problema na lang talaga dito is i-reflect nung POS provider yung transaction na yon. Kasi nag-generate naman ng receipt. Pwede rin i-dispute ng merchant yan later on pag hindi nag-post yung transaction receipt na natanggap nila from the card itself. Kasi meron na nga yung approval code. But going through the other comments, possible nga na ganun yung issue. Using other banks, tapos gagamit ng QRPH, since tatawid siya or interbank ang mangyayari, nagkakaroon ng issue. Di ba nga, yung InstaPay transfer lang natin, minsan hindi pa nakikredit kagad. Minsan, bumabalik, di ba? Nagkakaroon tayo ng issue. So, it begs the question, how reliable is the QRPH? Hindi na lang itong pang GoTime Siguro problema na to ng QRPH na ginagamit natin. Kung InstaPay bank transfer nga, nagkakaroon pa ng problema. What more, yung QRPH wherein, ginagamit din niya ang InstaPay as the back end ng kanyang bank transfer. The next time nagagamit kayo ng QRPH, may it be from GoTime or from other, if you can use your card, why not use the card itself instead of QRPH? Kasi yung paggamit ng QRPH, kailangan din niya ng internet para makasend kayo ng transaction. Pero, if you use the debit card or credit card ng apps nyo or ng bank account nyo, hindi na kayo problema sa internet connection. But, hindi ko naman po sinasabi na wag na po kayong gumamit ng QRPH. Medyo, you have to take the risk na gano'n ang mangyayari. If alam nyo kung makakaiwas kayo, di mas umiwas na lang po kayo para hindi kayo magkaroon ng ganyang problema. However guys, siguro hindi naman ganun kalaki yung percentage na nagkakaroon ng issue with the QRPH. Sa dami ng transaction using the QRPH, I'm sure itong issue on not reflecting yung payment sa QRPH, hindi naman lalagpas ng 50% yan, ng 20%. I'm pretty much sure sa volume ng transaction natin, napakaliit lang ang mga failed QRPH. And kudos din naman kay GoTime na nire-reverse niya yung transaction. Yun na nga lang, problema yan kay merchant kapag ganun ang nangyari na hinayaan na lang niya na wala siyang natatanggap na confirmation. Problema talaga sakit ng ulo ng merchant, sakit din ng ulo ng customer. That's why nagkakaroon ng pagpili itong mga merchants na GCash to GCash na lang, Maya to Maya na lang, para hindi na tumawid ng ibang bank, di ba? Para real-time ang pag-reflect sa kanila. Which is, hindi naman dapat, pero ano magagawa nila? Nagkakaroon sila ng problema or issue kapag interbank payments na ang nangyayari. Okay, for our question of the day, kung kayo ang merchant na nagpapa-QRPH,
at nalagay kayo sa same situation, ano ang gagawin nyo? Hahayaan nyo na lang ba yung customer at hihintayin nyo mag-reflect? O pagbabayaran nyo yung customer again at sasabihin nyo na tatawagan na lang namin kayo kapag nag-double post yan sa amin? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo na lang po yan sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jerlon Bahenting at Jerlon Bahenting. Ang sabi po niya, pa-shoutout sa next video mo. Yan, kay Jerlon Bahenting. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!